ang guhit ng balat sa akin. Dahil ay ipagsapalaran sa mga at talagang pinagulan kaya ng magic ng saga. Good morning and welcome sa aking munting channel. Dumating na nga ang takdang oras ng pagbabayad nga ng pagkakautang nitong si Don Facundo sa pamilya nga ng mga Montenegro, at dito nga ay pilit niyang aalamin ni Ramon kung saan talaga dinala ang kanilang pera at kung saan nga ito ginamit. Kaya dito naman ay magkakaroon na naman ng iringan at tutukan ng baril dahil pilit niyang aalamin nitong si Ramon kung saan talaga napunta at ginamit ang kanyang pera. At dito naman ay halos hindi na naman mapakali si Don Facundo dahil nga sa bigla-biglaang desisyon at pagtatanong nga nitong si Ramon Montenegro. Karapatan lamang niyang tanongin kung saan mo talaga dinala ang kanyang pera, Don Facundo, dahil yan ay pinatago lamang sa iyo at hindi naman iyan ipinautang sa iyo ng buong buo. At dito naman ay matutuloy na nga ang kasal, at habang naghihintay nga itong huwad na tanggol sa loob ng simbahan ay magugulat nga sila sa biglaang pagdating nito ngang si Camille dahil natuklasan nga niya at nakita niya ang isa sa mga invitation na kung saan nga gaganapin at idadaos ang kasal nga nitong si David, kung kaya't dali-dali niya itong pinuntahan. At nang makita niya nga na ito ay totoo ngang ikakasal na ang kanyang asawang si David. At ngayon nga ay manlalaki ang mata nito ang si David nang makita nga sa harap ng simbahan itong si Camille. At ito na nga ba ang pipigil sa lahat ng mga planong masama nito nga si David. At dito naman ay habang nagsisirimonya na ang kasal ay hindi mapalagay at mapakalip ito ngang si Catherine dahil meron nga siyang naririnig na isang katok at umiiyak na babae sa labas nga ng simbahan. At ganun nga din itong si Ramon ay naririnig niya ang boses nga ng isang babae na David, David, David ang kanyang binabanggit. At dito nga ay papasok na namang muli sa isipan nito nga si Ramon ang sinabi ng dati niyang pinagkakatiwalaan na siya ang kumitil sa buhay niya ay walang iba kung hindi ang nagngangalang David. At dito naman ay hindi na mapigilan ang emosyon at sasakit nga ang tiyan nitong si Camille na siyang magiging sanhi kung bakit siya mahuhulog sa hagdan nga ng simbahan. Ito na kaya ang isang hudyat na itong si Camille ay mamaalam na at mawawala na rin dito nga sa Batang Quiapo, at matitigil kaya ang kasal dahil nga sa nangyari ngayon kay Camille. Sino kaya ang uunahin ni David, si Camille at ang kanyang magiging anak sa sinapupunan ni Camille, or ang kanyang paghahangad na magkaroon ng kapangyarihan at yumaman? Kaya guys, ito po ang ating pakaaabangan dito nga sa tinaguriang pambansang teleserye FPJ ang Batang Quiapo. At kung nagustuhan po ninyo ang aking videos for today, paki-subscribe na lamang po ng aking channel, paki-like and share para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong videos. Maraming salamat po. Ingat, God bless and bye-bye!